Jimmy Santos tuluyang binasag ang pananahimik at niresbakan si Anjo Illana sa mga mabibigat na paratang laban kay Tito Sotto, habang binubulgar ang mga lumang issue at sikretong matagal nang tinatago sa Itbulaga na ngayon yumanig sa buong showbiz industry. Lumalalim at umiinit pa lalo ang gulo sa pagitan ng mga dating host ng sikat na noon time show na Itbulaga. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nako, yari mga kumare ko, no? Jimmy Santos nagsalita na binasag na ang katotohanan. Katotohanan ng mga sinabi daw ni Anjo Illana ay fake news. Nako, gaano kaya ito katotoo? Nakita nyo yung preview mga babae na mamaya. Sabay-sabay tayo manood ng full video. Kaya blind item, makachismis-chismis naman muna tayo mga kumare ko. Dahil vlog naman din natin tong si Anjo Illana. Dahil nga gusto niya maging DDS. So reaction ng video natin to. Alright, so ayun na nga mga babayan. Itong si Jimmy Santos ay nagsalita na about sa mga pasabog ni Anjo Illana about tungkol kay Tito Sotto. Nako, wala daw na utang na loob itong si Anjo kay Tito Sotto, dahil si Tito Sotto daw ay malaking utang na loob nila pagmula nung simula, dahil hindi man nasisikat to si Anjo Illana kung wala si Tito Sotto. My goodness, o yan na nga ang sinasabi ko mga babayan. Pagka may utang na loob ka sa isang tao, ayan, basag ka dyan, no? Ito naman si Anjo Illana mga babayan ay siniwalat lang naman niya yung gusto niyang isawalat dahil ay kinakampihan ni Tito Sotto itong mga ginagawa ni Tito Sotto sa Senado, dahil kinakampihan niya yung mga kawatan. Dahil sa nangyaring issue na yan mga babayan, yun na nga, pumalag na si Jimmy Santos, no? Nasabi niya ay wag kang ganyan-ganyan na Aljo, no? Walang katotohanan yung mga pinagsasabi mo, may kabit-kabit itong si Tito Sotto. Gano'n kaya ito katotoo mga babayan, no? Palagay nyo. Alam ko talagang balita noon pa itong si Tito Sotto ay babaero yan naman yung kumakalat ng mga chismis dati pa. O, di ba? Meron pa nga daw sensitibo yan no? Susunod pa ng mga vlog. Tingnan natin, check upin nga natin yan. Pero ngayon, syempre mga babayan, pagka kasi nagsasabi ka ng katotohanan ngayon sa panahon ngayon at malalakas ang iyong binabangga, pagtutulungan ka rin ng mga dati mong kasamahan. Yun nga lang mahirap kay Aljo. Baka soon, makulong itong si Anjo Illana. Gusto niya maging DDS pero makukulong siya. Nako, alam nyo naman, pag bumangga ka sa pader, ang mga dating mong boss ay yari ka dyan. Hindi ka uubra dyan, Anjo Illana. Kaya sana maging maratag ka sa mga salaysay mo, ng mga binulgar mo. Hanggang saan kaya tatagal itong lakas ni Anjo Illana mga kumare ko, no? Nako po, ito ang sakit sa ulo ngayon ni Anjo Illana, kasi marami pa magsasalita dyan na magpaparuto na itong si Anjo Illana naninira lang. Nako, parang sa akin mga babayan, hindi naninira si Anjo Illana, nagsasabi lang siya ng totoo. Mga DDS, hindi fake news yan, boy! So ganito mga kumare ko, no? Tara nga, panoorin natin itong full video ha. Don't forget to like ang video na to. Huwag nyong kakalimutan na i-subscribe itong si Blind Item. Siyempre, si Boy Sardinas, siyempre, sa mga ganitong oras, makichismis muna tayo sa mga artistang nag-rumble na. Politics, showbiz. Nako, ang ganda nito, Marge. Makichismis nga tayo. Tara, panoorin mo ang full video. Let's go! Ang dating komedyante na ngayon ay naninirahan na sa ibang bansa ay hindi na napigilang magsalita matapos paulit-ulit na idawit ni Anjo ang pangalan ng kanilang dating kasamahan at kaibigan na si Tito Sotto sa mga kontrobersyal na pahayag nito online. Ayon kay Jimmy, hindi na siya makapagtitiis na manahimik habang patuloy na binabahira ni Anjo ng negatibong imahe ang mga taong minsan ay naging parang pamilya niya sa kanyang eksklusibong panayam sa isang online platform. Diretsahan niyang sinabi na hindi totoo ang mga ibinabato ni Anjo laban kay Tito Sen. Dagdag pa ni Jimmy, sa halos 3 dekadang pagsasama nila sa Itbulaga, ni minsan ay hindi siya nakasaksi ng anumang irregularidad o sindikato sa loob ng show, taliwas sa mga ibinubunyag ni Anjo sa kanyang mga TikTok live streams. Sa halip, ibinunyag ni Jimmy na kung meron mang mga isyong hindi ka nais-nais noon, mas madalas pa raw na si Anjo mismo ang pinagmumula ng ingay. Lalo na pagdating sa mga kababaihan sa production team.
Ayon pa kay Jimmy, hindi maikakaila ng marami sa dating staff ng programa na mahilig makipaglandian at magbiro ng paligaw si Anjo sa mga dancers. Kabilang ang ilan sa mga miyembro ng sikat na Sex Bomb Girls. Alam naman namin na mapagbiro si Anjo, pero minsan sobra na rin. Minsan nga, may mga pagkakataong pinupuna siya dahil tila hindi na profesional ang kilos, ayon sa kanya. Dagdag pa ni Jimmy, kahit pahalata ang mga paglalambing ni Anjo sa mga babae sa set, tahimik lang ang kanyang asawa na si Jackie Manzano na tila nasanay na sa ugali ng aktor. Siguro alam na niya ang kalokohan ni Anjo, pero mas pinili na lang niyang manahimik, baka ayaw nang palakihin pa, dagdag ni Jimmy, ngunit hindi rito nagtapos ang kanyang mga pahayag. Sa pagpapatuloy ng kanyang panayam, sinabi ni Jimmy na nakakadismaya raw ang mga ginagawa ngayon ni Anjo sa social media, lalo na tila ginagamit pa nito ang pangalan ng Eat Bulaga para makakuha ng pansin. Hindi ko alam kung gusto niyang bumalik sa spotlight o gusto lang niyang gumanti, pero mali yung siraan mo ang mga taong tumulong sa'yo, mariin niyang sinabi. Dagdag pa niya, kung tutuusin, malaki ang utang na loob ni Anjo kay Tito Sotto at sa buong production dahil kung hindi dahil sa programa. Malabong nakilala siya sa showbiz. Matatanda ang nag-ugat ang sigalot ng sunod-sunod na mag-live si Anjo Ilana sa TikTok, kung saan ipinahayag niya ang umano'y mga madilim na sikreto ng Eat Bulaga. Isa sa mga pasabog ni Anjo ay ang aligasyong may sindikato raw na kumokontrol sa sahod at mga proyekto sa loob ng programa. Binanggit pa niya na may ilang impluwensyal na tao sa likod ng show na matagal nang pinoprotektahan ng media. Hindi rin niya pinalampas ang pangalan ni Tito Sotto, na ayon sa kanya ay matagal nang may itinatagong mga kababalaghan sa industriya. Ngunit ayon kay Jimmy, pawang kasinungalingan lamang ang lahat ng ito. Si Tito Sotto ay marangal, mabuting tao. At napaka-profesional. Kung hindi siya tumulong sa amin noon, hindi kami aabot sa tagumpay ng Eat Bulaga, giit ni Jimmy. Dagdag pa niya, hindi na raw nakapagtataka kung bakit marami ang lumalayo ngayon kay Anjo, dahil sa paraan nito ng pagsasalita at paninira sa mga dati nitong kasamahan. Sayang, kasi magaling siyang artista noon, pero parang nawalan na siya ng respeto sa mga taong naging daan sa kanyang tagumpay. Hindi rin nakaligtas si Anjo sa mga usap-usapang may mga isyong pinansyal umano ito nitong mga nakaraang taon. Ayon sa ilang showbiz insiders, matapos umalis sa Eat Bulaga, naging matumal ang mga proyekto ni Anjo at nagkaroon pa umano ng problema sa mga negosyo nito. May ilan pang nagsasabi na ginagamit lang ni Anjo ang social media upang muling mapansin at makabawi sa atensyon ng publiko. Sa halip na bumalik sa telebisyon, tila mas pinili nitong maglabas ng sama ng loob online, kung saan libre niyang nasasabi ang lahat ng gusto niya. Kahit pa may mga taong nadadamay, hindi naman nagpatinag si Tito Sotto sa mga paratang. Sa isang panayam, kalmadong sinabi ni Tito Sen na wala siyang sama ng loob kay Anjo. Ngunit labis daw siyang nadismaya sa mga maling akusasyon. Kilala ko si Anjo, matagal na naming kasama yan. Sana ay matauhan siya at maisip niyang hindi ito ang tamang paraan, pahayag ni Tito Sotto. Samantala, pinuri naman ni Joey De Leon at ni Vic Sotto si Jimmy Santos dahil sa katapatan at sa pagtindig nito para sa katotohanan. Ayon kay Joey, si Jimmy, hindi siya madaldal pero kapag nagsalita yan, mailaman. Hindi siya basta nag-iimbento. Habang patuloy ang palitan ng mga pahayag, nagsimula namang lumabas ang mga matagal ng issue sa pagitan ng mga dating kasamahan sa Eat Bulaga. May mga nagsasabi na matagal na raw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Anjo at ang pamunuan ng show noong panahon ng pandemya, kung saan umano ay nagkaroon ng alitan tungkol sa talent fee at schedule. May mga insider pa raw na nagpatunay na hindi naging maganda ang pag-alis ni Anjo noong 2020 at kahit sinasabi nitong maayos ang paghihiwalay, marami raw ang nakapansin na bitbit nito ang sama ng loob ngayon. Tila mas lalong humahaba at lumalalim ang listahan ng mga isyong bumabalot kay Anjo Ilana at dahil sa mga matitinding pahayag ni Jimmy Santos, muling nabuhay ang mga lumang isyong matagal nang ibinaon sa limot. Ang dating samahan na minsang tinaguri ang pamilya sa tanghali ay tila tuluyan ng nagkabitak-bitak at bawat bagong revelasyon ay nagpapataas ng tensyon, intriga at pagkakahati ng opinyon ng publiko. Marami ang nagtatanong, sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan? Si Anjo ba na tila desperadong magpaliwanag at makamit ang hustisya? O si Jimmy na nananatiling tapat sa kanyang mga kasamahan at patuloy na ipinagtatanggol ang mga taong minsang naging sandigan niya sa industriya?
isa lamang ang malinaw sa ngayon. Ang dating masayang tambalan ng mga dabarkads ay tila hindi na maibabalik. Habang patuloy na umiinit ang isyung ito sa social media, dumarami ang mga netizens na naghahangad ng harapang pagkikita o pampublikong pahayag upang tuluyang matuldukan ang sigalot na ito. Subalit kung pagbabasehan ang mga patutsadahan at palitan ng salita, tila malabong maganap sa ngayon ang pagkakasundo. Sa halip, patuloy itong nagiging pinakamainit na showbiz controversy ng taon na pinagpipiestahan hindi lamang ng mga tagahanga ng Eat Bulaga, kundi maging ng buong bansa. Ang alitan ni Jimmy Santos at Anjo Ilana ay tila nagbukas ng bagong kabanata ng intriga sa kasaysayan ng programang minsang simbolo ng saya, pagkakaibigan at kabutihang loob. Ngunit ngayon, ang dating tahanan ng tawa at aliw ay nagiging sentro ng gulo, revelasyon, at paglalantad ng mga lihim na unti-unting nagbabago sa imahe ng mga idolong minsang hinangaan ng publiko. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.